Napapagod namin kayong tinatanggap sa ating online session tungkol sa pagtatakda ng limitasyon sa positibong paraan. Bakit kailangan ng pagtakda ng limitasyon sa ating mga anak? Ang pagkakaroon ng boundary at pamantayan ay nakakatulong sa mga bata na maramdamang ligtas at sigurado sila. Kailangan matutunan nila ang pamantayang panlipunan at mahalagang paniniwala upang malaman kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi, at maintindihan kung ano ang mga dahilan nito. Maglaan ng oras upang ipaliwanag sa mga bata kung bakit may mga bagay na hindi dapat gawin, sa halip na sabihing huwag gawin ito o huwag gawin yan. Kung may isang aktibidad na hindi pwedeng gawin, mag-alok sa bata ng positibong alternatiba at magmungkahi ng ibang aktibidad. Pagmasdan natin kung paano si Pedro nagtakda ng positibong limitasyon. Aw, ang sakit. Itigil mo yan. Anong nangyari? Pinapalo niya ako. Ang sakit. Naglalaro lang naman ako Pasensya ka na kung nasaktan ka. Okay ka na ba ngayon? Tingnan mo Isabel, nasaktan mo siya. Alam ko gusto mo lang maglaro at hindi mo sinadyang saktan siya, di ba? Naalala mo noong umiyak ka dahil nahulog ka sa iyong bisikleta. Opo, ang sakit nun. Yan din ang naramdaman ni Paolo ngayon. Ano nang sasabihin mo kanya? Oh, Paolo, sorry na. Isabel, yakapin mo si Paolo. Ano sa palagay ninyo ang positibong paraan na ginawa ni Pedro? Isipin ang lahat ng mga hakbang sa pagtakda ng limitasyon sa positibong paraan. Natututunan natin na mahalaga ang pagtakda ng limitasyon. Ang mga batang lumaki ng walang limitasyon ay nahihirapang umayon sa lipunan sa kanilang pagtanda. Importante din na kasama ang mga bata sa pagtakda ng limitasyon pag sila'y nasa edad na para lumahok sa dialogo. Kapag kalahok ang mga bata, natutulungan silang maging responsable sa kanilang pag-uugali.